Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is November 17, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Mapagmahal Street, Pinyahan, Diliman, Quezon City, at dadalhin po natin sa may Ateneo de Manila University, sa may Villarmejol, Loyola Heights, Father Master. Basta Ateneo de Manila sa may Loyola Heights, Quezon City. Okay. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan at kung anong pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Ato de Taberna, ako po, Nina Duran. At ito po si Jerry Baha. At ito ang... Samantala! DRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Pasko Panalo kasama ang Pride Insertion. Nandiyan lang sa San Andres, Maynila, si Sharon Alvaro at may nanalo na. Go, 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 Sharon! Yes, Jerry at ang kapila dito ka sa Maynila, sa Barangay 770 dito sa San Andres, Maynila. Ano ba yun nasa nakasabit sa mga kamiseta ninyo? Ito, mga ano, syempre, kailangan Atensado. At kasama natin si Tatay Eduardo. Follow ang DSWD standards nila, bawat unang mahalaga sa DSWD. Basta AM, PZMM! Wow! We're months na! Nabis na panahon, parang lahat rush. Oo, hindi. Ang sagot yan, balance sa buhay. Parang paglaro ng bigula. Sa gaming, dapat balance din. Hindi ka dapat maka-apekto o bumalik sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.tagcore.ph/regulatory. It is done at tagcore.ph. Responsible gaming at tagcore.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw. Kasi kung ba't kayo nasa tapat ng sari-sari store ba yan, ano nyo? Kanya ba yan? Kanya po. Hindi. Alam ko lang. Hindi ko pa. Pagkagising kailangan na lumamit kagad ang tindahan. Pero sa tindahan na ba kanina po ito? Asa pa mga sinyo? Sa niya, ayan. Hindi pa kayo tumatambay pag umaga. Ayan, kaya pag tumatambay siya, dala-dala niya yung kanyang radyo. Ayan, para pagkatampay sa umaga. At nanahuli natin pinaka-DRH, ay binigay sa DRH. Ito meron kayo regalong 1,000 pesos for the Pride Insertion. Congratulations! Parang may kamukha kayo, ano yung Captain Tarot, pero yung boses ninyo. Sabi niyo kasi yung boses nyo, lalakasan natin yan dahil kapag nakuha niyo ating word of the day. Nakakuha niyo po ito ating mini component. Ano ba ating word of the day? Gising na! Yun! Mini component. At syempre meron niya kasama Eager Age Station at Eager Age Don't syempre na pakakilip niya para kay Tatay Eduardo. Ano masasabi mo? Sino po mga kasama niyo? Ay, hindi ko rin kailangan sila sa likod.
Lumalabas yung lahat ng pamilya. Kaya nasa ngayon po ako mapaphoto. Ako yung mag-aalaga sa kanya. May sakit po siya. Na sa infrastruktura, habang 352 million pesos sa agrikultura. Sumalo rin sa mahigit 12 milyong individual ang naapektuhan ng dalawang bagyo. Sa Aurora, nagpatupad ng shifting sa Kalandag Integrated School sa Kasiguran matapos masira ang 5 silid-aralan. Sa Kasiguran National High School, nasira rin ang ilang classroom, clinic at gym ng eskwelahan. Alas 7:22 tiniyak ng Bureau of Animal Industry na ligtas kainin ng lechon mula sa mga Christian Kalitunan sa Quezon City. Kasunod po ito ng pansamantalang pagpapatigil sa operasyon na 14 na tindahan matapos pagpositibo ang ilang baboy sa African Swine Fever o ASF. Nirekomenda rin ang pagkatay sa ibang pang baboy para maiwasan ang pagkalat pa ng ASF. Lalo't madalas inihanda ang lechon tuwing Kapaskuhan. Pinagtungan ng mga consumer na bumili ng baboy at pork product ng mga accredited na tindahan. Bukas, malalaman kung papayagan ng muling magbukas sa mga ibinisarang lechonan sa Laluma matapos ang disinfection. Sabi nila, once na 100% may nota, 100% ASF-free ang Laloma, ay nag-ooperate na kami. Kaya lang, may minention sila na ang slaughterhouse namin ay questionable pa rin. Sabi nila, pwede kami mag-operate, pwede kami magluto, pero questionable ang standard daw namin, ang slaughterhouse namin. Take note, cultural heritage po ito. Si Lechoneros of Laloma President Ramon Guerreros. Hashtag hustika para sa mga lechon. Nag-hashtag, samantala, namumuno na naman tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa piso hanggang 1.20 ang dagdag presyo sa diesel at gasolina, usod ng paghina ng piso kontra dolyar at itinataw na sanction ng Amerika sa Russia. Wala namang pagalaw sa presyo ng kerosene dahil sa kinatutupad na price freeze usod ng state of national calamity na idineklara ni Pangulong Marcos. Simula noong Enero, halos 22 pesos na ang tinaas sa kada litro ng diesel, habang mahigit 18 pesos sa gasolina, ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez. Posibleng ilabas ang desisyon sa petisyon para sa pisong provisional increase sa minimum na pasahe sa jeep bago o sa December 1. Iginit naman ng LTFRB na malawang pagbigyan ang hiling na itaas sa 17 pesos ang minimum na pasahe sa pampasaherong jeep. Magpapataon ng karagdagang 5 piso order processing fee ang TikTok shop sa mga sellers mula sa Disyembre. Ano naman ito mga nag-a-cart, ayan na lang. Pero order processing fee, kanino na naman mapupunta mga ito? Lagi itong mapagandang servisyo ng online platform at kabuang shopping experience ng mga mamimili. Itatutupad ng 5 piso processing fee sa kada order kahit ilan ang biniling item o halaga ng biniling produkto. Hindi isang bagsakan na lang para sumunod, di pa isa-isa. Unang ipatutupad ang 3 pisong processing fee mula sa December 1. Noon na nagpataw ng karagdagang order processing fee ang Shopee at Lazada noong September 3. Parang nagtagtag-presyo pala sila. Oo. No? Pero sana ay mabawasan ng mga scammer. Oo, dahil dyan. Diba? Ay, papipe nga sa salit. Ay, nanawagan ng pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa International Criminal Court na ituloy ang pagdinig sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod dito ng hiling ng defense team na itigil ang lahat ng proseso sa kaso at tuluyang palayaan ang 80 years old na dating Pangulo. Ginawa ng depensa ang motion matapos pagtibayin ng ICC Pre-Trial Chamber ang otoridad sa kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Hinikayat din ang ICC na ituloy ang confirmation of charges at arestuhin ang mga kapwa akusado ng dating Pangulo. Nauna lang hiniling ni Senador Ronald De La Rosa sa Korte Suprema na magpalabas ng temporary restraining order laban sa sinasabing warrant of arrest mula sa ICC.
11:26 tuloy ang pagsusuri sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para matukoy kung kaya humarap sa paglilitis sa International Criminal Court. Kasino ito ng pagtatalaga ng ICC Chamber 1 ng isa pang doktor na bubuo sa panaw ng ekspertong magsasagawa ng fitness test sa dating Pangulo. Inatasan ng mga doktor na magsumiti ng report sa December 5. Itinuturing na kritikal na hakbang ang medical assessment matapos ipagpaliban ang confirmation of charges kay dating Pangulong Duterte na unang itinakda noong September 23. Matatandang iginit ng defense team na hindi akmang pag-iisip ng dating Pangulo para humarap sa paglilitis sa kinakaharap na kasong crimes against humanity. Balik tayo sa Pilipinas. Sa Pangasinan, 2 ang sugatan sa malakas na pagsabog na pagawaan ng paputok sa Dagupan City. Empleyado ng pabrika at isang sibilyan. Nabasag din ang salamin ng ilang bahay dahil sa lakas ng pagsabog sa barangay Ebeng. Naalam pa ang dahilan ng pagsabog sa pagawaan ng paputok ng abandonado ng bahay. Meron po tayong mga sugatan ng mga kapitbahay nung malapit na bahay na iyapin po ang pinagsabukan. During incident po, nilagyan po nila ng barrier yung mismong hotload upang wala na pong madami. Ang mga factory na paputok sa Dagupan is maging doble ingat na lang po upang maiwasan po natin yung incident ito. Si Dagupan City Emergency Response Unit Radio Operator Dan Almonte. Sa Maynila, sugatan ng tricycle driver matapos pagtatagain ng kanyang kumpare sa Tondo. Sa investigasyon, lasing na sinugod at pinagtataga ng sospek ang biktimang nakatambay lang sa labas ng barangay hall sa Balintawak Extension Street. Naitamo ang biktima ng sugat sa braso at balikat habang nasugatan din ang sospek matapos paluin ng boteng na pulot ng biktima sa kalsada. Sinasabing nagselos ang sospek dahil sa maayos na pakikitungo at pagbibigay ng payo ng biktima sa kanyang misis. Tapos, haba ng iyan ni Missy. Ikaw naman kasi ba't ka may pa-advise pa kay misis? Ay, ganyan talaga. Talagang kailangan ng advice. Tapos pa kayo mas mapay yung likod. Sana. Pero Ano pala po, kung nagagalit si misis yan? Hinalikan daw yung buhok. Ay, iba na yun. Hindi po ganun na nangyari. Tinatugis na suspect na naharap sa reklamong frustrated girl. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Geniel Kirsten. Geniel, good morning, Geniel! Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Umabot ng parangal ang latest girl group na din sa 30th Albert Awards sa Pasig City. Pinutok ng People's Voice Favorite Group Artist ng City. Habang People's Voice Favorite Album of the Year ang kanilang album na Tala Arawan. Ikinanghal na best jazz ng electronic recording ang kantang Salamin habang nasungkit ng fan-base sa Blooms ang Vibe Fan Award. Nasungkit naman ni Songbird Review The Last of Fantastic ang Best Original Soundtrack Recording para sa kantang Ulit Muskit mula sa Danilo Sagrado habang Best Pop Recording ang kantang Ilaw ni Naki. Nakuha rin ni Juan Carlos. Kyle Cherry at Sunil Kabangon ang Best Regional Recording habang Best Ballad Recording sina Moira at Juan Carlos. Song of the Year ang Seryoso ng Top of Group habang Album of the Year ang The Traveler of Soft Dimensions ng Bantang Ben and Ben. Para sa The Spotlight, ako si Gino Cruz, sino Alvin and Doris. Thank you! Maraming salamat, Geniel Krishna! Nandiyan po ang kabuo ng mga balita ibinatpok sa Radyo Patrol Balita alas 7. Ako po si Doris Vigoria. Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas, pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy! Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMN. 8 years old na DOT sa week ng attendance. Nagkasakit ko sa bago dahil sa pagkalit. Ngayon, nagkakakit na ako. Fake news na mas ligtas ang vape kesa sa sigarilyo. Ayon sa mga pag-aaral, may pagkailan ang ilan sa mga nakamamatay sa sakit sa bata gaya ng cigarette and vaping product use associated with something new o
Rizal. Hinahihina nito ang puso. Napatunayan, nagdudulot ng cancer ang mga chemical dito. Kaya lamang din ang baga at puso ng nakakalanghap ng second-hand smoke o ang mga taong daman sa usok kahit hindi naniligoy. Akala natin mabango, nasan po ang usok ng vape. Kaya itigil na po natin ang isok ito. Protektahan din natin ang mga kabataan na humumalik mag-vape. Ito po, si Secretary Bosa ng DOH nagpapaalala na bawat buhay mahalaga. Basta AM, EBMM. Hatid sa inyo ng Playtime. Playtime na. The stage is set and the universe is watching. Playtime proudly stands as the official journey partner of Miss Universe 2025, where beauty meets love, cheering for our very own Atisa Manalo. Join the journey, raise our flag, let's support Atisa Manalo as she shines on the global stage. Watch the 74th Miss Universe preliminary competition live on the Playtime app. www.playtime.ph. Playtime na. Gambling can be addictive. Know what you love. Visit www.top4.ph/regulatory for more details. KSUF number 20113 and 1030292. Playtime. Playtime na. Mga nagmamakang balita. Mga maiinis na issue-at mga kaloob na ng bayan. Ibang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon sa Quirino Grandstand para sa unang araw ng 3 days rally for transparency and better democracy kahapon. Sa talaan ng Manila Police District, alas 6 kagabi, nasa 650,000 ang dumalok sa naturang pagkilos kontra ang katimalian. Samantala sa datos naman ng Quezon City Police District, alas 4 kahapon, nasa 1,000 ang crowd estimate sa iwalay na rally ng ilang grupo sa People Power Monument sa EDSA na magsari ng libo-libong katao sa University of the Philippines, Diliman para naman sa takbo laban sa korupsyon na pinangunahan ng UP Diliman Engineering Student Council katuwang ang Kilusang Bayan kontra Coraco. Binanatan ni Senator Rodante Marcoleta ang hindi pagsasa publiko ng Independent Commission for Infrastructure sa kanilang pagdinig kaugnay ng flood control scandal. Kasunod dito ng pagsasalita ni Marcoleta sa unang araw ng Rally for Transparency and a Better Democracy ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ayon sa Senador, ilang linggo na nang magsumite ng affidavit si dating House Speaker Martin Romualdez. Ngunit, walang anumang report ang ICI hinggil dito dahil ayaw umano ng komisyon na malaman ng publiko ang katotohanan. Si Marcoleta, hindi kaya ng ICI na kumilos ng mag-isa dahil kinakailangan pa nitong humingi ng impormasyon mula sa ibang institusyon gaya ng Kongreso at Korte. Dinepensahan din ito si Orly Gutesa maging ang mag-asawang Sarah Kerly Tiscaya na anya'y nagkusang pangalanan ang umano yung mga nasa likod ng anomalya kahit nalagay sila sa panganib. Sinuspinde ng Korte Suprema ang operasyon ng ilang korte sa mga lugar na inaasahang maapektuhan ng mabagal na daloy ng trapiko bunsod ng Iglesia ni Cristo Rally ngayong araw November 17 hanggang bukas November 18. Magpapatupad ng work from home setup ang Supreme Court, Court of Appeals maging ang Sandigan Bayan. Ngunit pa irani ng skeleton workforce sa mahalagang division. Parehong setup din ang ipatutupad sa lahat ng korte sa Maynila hanggang sa matapos ang INC rally sa Martes. Matatandang umabot sa higit 600,000 miyembro ng Iglesia ni Cristo ang dumalo sa unang araw ng Rally for Transparency and a Better Democracy sa Quirino Grandstand kahapon. Samantala, hindi umalis ng Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos kahapon para i-monitor ang isinasagawang malaking rally ng Elite Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na nasa palasyo lamang ang Pangulo at mahigpit na nagbabantay sa sitwasyon. Wala ring inilabas na public engagement ang Pangulo kahapon. Simula pa noong Biyernes, ipinatupad ang heightened security sa loob at paligid ng Malacanang. Kung ang Pangulo ay hindi lumabas ng bahay, may mga lumabas, may mga umalis ng bahay, papunta ang Quirino Grandstand. Sa day 2 ng INC Rally, andyan si RH-23 Edwin Duque. Come in, Edwin!
Ampong umaga ka, Jerry. Umabot na rito sa pamagitan na nabutang si Coron, itong mga lahat ng ating mga kapatirang English sa Ministro. Sila yung mga galing ng DMSA, merong Bulacan. At yung iba na kausap natin kanina, yung ibang batch, nauna na sila ng isang araw at sila kagabi. At yung naman na habang para bukas, ay mga bumibiyahin pa lang ngayong Kumusta ang panahon dyan ngayon, Edwin? kanina umulan, tapos riminto, tapos umulan ulit. Paulan-ulan. Dumagdagan ka na. Magliliwanag na yung araw, tulad kanina na medyo alanganin yung pagdilis. Pero ngayon, liwanag na itong bagay ng Manila Bay. At makita mo itong bagay rin ng Bulacan. At yung bagay na pagtungong Quezon City, yung medyo may malipit pa kong at naunang may magsasimula dito sa bagay ng Kabanaba. Kaya ngayon, maliwanag na. Yung mga kapatid na nandyan, mga saan galing kaya yan, Edwin? Anong mga probinsya? Natatang ko na Pumarana, galing na namin may siha. Iba, hindi kasi pare-pares yung araw at oras yung alis. Parang naunang available nung unang araw. Pangalawa ngayon, at meron pang pamarating. So yung mga dumating ngayon na nakita mo, mga bagong dating, hindi sila yung kahapon pa nandyan? Kasi kahapon, nasa honorary mo lang yung paratahan. Dito na sila muna. Palaban. Nasa area mo na. Nasa area mo na. Buong Redden hanggang Manila Hotel. Ano na yan, tapos Honorio. At dito sa may bagay ng Espanya. Yan, may mga nakita na tayo ng Guardian. So, inaasahan natin na yung ulit bukas at ngayong araw mo din yung mga darating para magpapol sa pangalawang araw at pangatlong araw. Ang Maynila ay walang pasok, walang klase, Edwin. Pero dyan pa sa Malabon, Nabotas, Caloocan, ano bang advisory nila dyan? Wala namang advisory na walang suspension. Tuloy ang klase. Okay. Tuloy-tuloy pa rin ang klase. Okay. Maganda naman yung sitwasyon, habang yung volume naman ng kasugat yan sa papasok naman sa Metro Manila at Balintawang, galing na doon sa Expressway, ay volume pa rin ngayong umaga. Kaya natin update, RS23 at yung kinagulat na dito rin una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Susunod! Sino boy? Sino itong actress na nagpatanggal pa raw ng taba at nagpaputi ng balat, lalo na ng singit? Bago humarap sa movie press. Bakit pati ba singit binubulagtas ng mga taga-movie press? Talaga naman, Sino yan? At iba pa ang mga nagbabagang balita. Sa magpapatuloy na 7:39. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Right man, dahil gusto ng right man na gumaling kayo. Champion detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Advanced Cardiothoracic and Vascular Care Center ng Makati Med. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Number 1. Tayo, pagyamanin ng lupat pananim, paghandaan ng bukas. Sa lahat ng yan, katulong mo ang landbank, sinanay kami sa makabagong kaalaman ng pamamaraan at ipagsulong sa moderno at sustainable agrikultura. Naging tulay din sa pagtawid namin sa mundong digital na pagyaman ko ang lupang pamananitay. Katuwag ang landbank, sigurado ako sa masagana at maunlad na bukas. Landbank, empowering Filipinos for a better future. Landbank is regulated by the Pangasinan ng Pilipinas and a member of the United Bank. The Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. Nay, papasok na ako. Huwag niyo kalimutang inumin itong Instant Gold. Nay, para lumakas kayo with proper diet and exercise. Salamat anak at pinilan mo kami ng nanay mo ng N plus Gold. Nay, inumin niyo ang Instant Gold at sabayan niyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Salamat anak sa pag-aalaga at pagmamahal sa amin. Doon sila, ikaw ngayon. Ipagdamang sila ng iyong pagmamahal. N plus Gold. Ang linis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget.
Menthol, Bayberry, Montrose, Papaya, manufactured by ACN ISO certified world class quality. Charo Santos po, nag-nursing student ako noon. Kaya sa gamot, alam kong dapat di lang basta abot kaya. Pinipili ko yung abot kaya pero de kalidad. Rightment. Kaya sa butika, laging itanong, may Rightment ba dito? If symptoms persist, consult your doctor. Kapag pumipili ng gamot, dapat yung abot kaya, pero di kalidad. Right, man. Check sa quality. Check sa affordability. Si Mommy at the washing machine. Release the fried washing machine detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa matcha, chocolate, putik, diba? Kanya niya ng fried washing machine detergent. May triple stain-away formula. Hanggang lang makapit, manikit, at malupit na lupit man siya. Easy ang labada. Mula noon, hanggang Page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. PTI Fair is permit number SEB 23509. Hindi kasya to. Diretso tayo siguro, no? Hindi, paikot po to. Hindi kasya eh. Boss, diretso lang? Ah, thank you. Hindi kasya oh. Nagtaka ako. Pang motor na lang. Ah, doon pala ikot. Pag ganun. The Champion Quick Wash Technology. Best time sa labada. Binahaba nila yung ikutan. Hina ba kayo, Tay? Oo na, dito lang ako sa bahay. Habang tumatanda ang ating mga magulang, natural na nangihina ang kanilang mga katawan. Nagkukulang sila sa tamang nutrisyon at ehersisyo. Bigyan natin sila ng N Plus Go. O na, tara. Jogging na tayo. Ang siglatang lakas mo na ngayon, Tay. Dahil uminom ako ng N Plus Gold at sa tulong na din ng proper diet and exercise, kayang-kaya na kitang sabayan sa pag-jogging, anak. Sumingit na sana tayo dun. Hindi naman yata pinapansin to. Pag dito po kasi, May sticker nga. Kaso hindi naman yata chinichip dun. Hindi nag-check yung guard. ito yung sigla din ipahit. Starwax, ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Usan man at tubig, balik yung dabang sahi. Bagay ito nag-check dyan. May sticker o. Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. At mga kumpatsero ng bayan, kapunying at ka-cherry. Dos, four, Ay, mga Parang kailangan yatang ano na, i-improve nila tong sistema nila dito, no? Kasi laging ganito, traffic eh. Mga nasa probinsya, no? Madalas kasi pag busy tayo sa trabaho, nakakalimutan natin kumustahin sila. Lalo na yung mga memorya nila. Sabay-sabay. Natutusin kasi sa lawak nito, dapat palakihin nila, di ba? Yung mga entrada dito, palakihin nila. Eh, ang luwag-luwag nito eh. Vitamins at minerals na tumutulong sa brain health at kondisyon. Napakarami naman nilang guard para mag-assist eh. Kahit na 10 o 20 yan na pasukan, kayang-kaya ng mga guards nila. Magulang natin. May vitamin B Mabilis sana, makakatulong sila sa traffic kasi sa totoo lang sila yung nagkakos ng traffic niya. Yung mga lahat ng sasakyan na papasok dito. At masigla pa rin mahausap. Kaya mga kumbatsero, kung miss nyo na rin sila nanay at tatay, abay tawagan nyo na sila kaagad. Kumustahin. At huwag kalimutan Oo, bibili yun. sila ng N+. Dami po kasing mga magulang ay mag-school bus. Available sa Mercury Ay. Drugstores. Kaya tig-isa silang kotse kada school. Totoo naman din yan kasi syempre alangan naman pagkakatawa naman pasapasi meron naman silang kanya-kanyang driver, di ba? Kaya sila na mismo. Tulad mo, gugustuhin mo bang mag-bus, ma'am? Bus po ako nung elementary. Ah, elementary. Pero ngayon high school o college na? Lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update Yung ang nung website high at school may ka, direktang bus pa rin? link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ay kay Pagcor Chairman and After CEO pandemic na lang po ako pagtulungan nito ang publiko na makaiwas sa pandilin lang. Paalala ni Chairman na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami Bukod pa sa ganito, di ba? Puro grab. Siyempre, pandagdag sa ano na yan, bilang ng sasakyan.
Kung ayusin nila to, kaya nila to. Kasi ang lawak ng mapaggagawan pa nila ng ibang kalsada dyan. Mga relihista dyan sa Quirino Grandstand, RHPP, Kaya nilang gawin yan. Giselle, Ito sa loob ba ng Ateneo. Deklaradong mapayapa Isa at pa pong maayos kalsada. ng National Capital I mean, di ba sabi mo nabubulunan doon? Yun, pwede pa nilang palawakin yun kung sasadyain ng management mismo. Para hindi mabulunan. Kasi talagang hindi naman itatanggi. Marami talaga mag-aaral. Ateneo to eh. Ateneo to. Ito rin ang pangarap kong pag-aralan ng anak ko eh. Drop na natin sila sa grabing traffic dito sa looban ng Ateneo. Mas matraffic ka pa kaysa doon sa labas eh. Grabe, dapat inaayos ito. Dapat inaayos nila yung sistema. Napakaluwag naman eh ng loob. Sa akin lang sarili kong opinion. Talagang mabubulunan dahil sa dami talaga ng sasakyan na pumapasok dito. Mabubulunan talaga. 2 lanes lang. So dapat ito palawakin ang kalsada. Damihan ang entrance, lalong-lalo na ang exit. Para kasi kaya nagkakabuhol-buhol dahil nagtatagpo sa iisang exit. So damihan yung mga lanes. Itong dalawa times 2 or times 3 dapat 6 lanes. Dapat nga sa entrance kasi doon halos nagbubulunan talaga. Dapat mga 20 yan, 20 lanes. Kaya naman nilang suportahan yan. Scan lang yung ID sa mga sa mga walang sticker. At sa exit naman ganun din. Yung sa exit wala nang hindi mo nadadaan yung ID. Kaya para wag maano na yung tapos hindi lang iisa yung exit, dapat marami. Kasi ang luwag naman nito ito dito sa may bandang gitna, mga tili yan, tapos doon sa may dulo, tapos dulo din isa, tapos kung kaya pa sa ibang lugar, dagdag pa. Ay, Diyos ko. Grabe traffic. Yun yan, nabubulunan sa dami ng sasakyan. Pag exit, dadalawang linya. Dyan sa pagtatagal pa sa pag-claim ng ID. Tapos ang sarili ko opinion dyan sa may entrada dyan sa may dito sa may katipunan na yan, dapat yan i-close yan. Kaya yan din ang nag-focus ng traffic dyan sa katipunan. I-close, tapos gawa ng overpass, tulay, para yun yung magandang pagkagawa. Kaya ng mga engineers yan, yung huwag masyadong malapad na poste para hindi kakainin ng kalsada, yung palapad pa para mas matibay. Iniisip ko lang ba naman din para siyempre kakain din ng kalsada pag masyadong malaki o mataba ang poste. Yung poste yung gawin manipis lang pero mahaba. Yung strength niya ganun din kasi hahabaan mo siya, lalaparan mo kukunin mo sa lapad. So manipis pero matibay din dahil kinuha mo sa lapad niya. Yung instead na itataba niya, ilalapad mo. So ganun din yung strength niya, tibay niya. Tapos siyempre dito na yung landing sa loob ng Ateneo, yung papasok talaga dito. Tapos yung mga pakaliwa doon galing yan sa may Cebu Beer. Pero yeah, opinion ko lang yan dahil sa nakikita kong grabe traffic. Yan yung sa akin lang, pero hindi ko opinion, nakikita kong magandang solusyon.
Kailangan yun ng coordination ng Ateneo, management, saka mismo gobyerno. Dahil siyempre magagamit yung ano nila para din sa kapakinabangan ng school kasi dito lagi nagkukos ng traffic. Dapat yung wala na yung ano dyan, isasarado na yan yung traffic light dyan, diretsuhan, or magkaroon man yan, gawa na lang ng underpass or overpass dyan para diretsuhan yung mga yung dito sa yan Katipunan ba yan, para diretsuhan yung flow niya. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong lingkod. Paalam po.